away the hurt. Hindi naman lagi natatanggal ang katotohanan sa yung mga nangyari naman nakaraan sa buhay natin. Hindi naman necessarily na natanggal yung sakit. Masakit pa rin naman eh. Amen? It does not necessarily take away the pains or the hurt. It does not deny the past injury. Totoo talaga, nasugatan talaga tayo. Amen? It merely refuses to let them stand in the way of a new start. Amen. Ganon daw yun eh. Ganon yung dahilan kung bakit tayo magbigay na, bakit kailangan magpatawad tayo. Bakit kailangan tayong, bakit natin kailangan tanggalin yung mga hinanakit. Bakit kailangan natin tanggalin yung mga grudges. Yung grudge or grudges sa mga puso natin. O yung bitterness sa mga puso natin dahil sa kagagawan ng mga tao at sa mga kagagawan ng mga pangyayari sa buhay natin. And sometimes you have grudge against God. Namatampo tayo sa Kanya. Di ba kung minsan gano'n? Ayaw lang natin aminin kung minsan. That's right. But let's talk about people. To be specific, people hurt us. People, really hurt our pride, hurt us emotionally, and sometimes hurt us physically as well. Di ba? Pero katulad na sabi nga dito ni Lewis B. Smith, sabi niya, it may not take away the hurt or the pain. Okay? It does not deny past injury. It merely refuses to let them stand in the way of a new start. Amen. Kasi kung minsan, yung pagkimkim natin ng bitterness, yung pagkimkim natin ng mga sama ng loob pala, yun ang pumipigil sa ating mag-umpisa ng tama. Amen? Kaya hindi tayo makapag-umpisa ng tama is because maraming mga dapat tayong isuko. And one of that is bitterness. Amen? Amen. Naiintindihan ng Diyos na nasaktan ka. Naiintindihan ng Diyos na may nanakit sa'yo. Okay? Kinukonsider niya na, alam naman niya na nasaktan ka talaga and people hurt you. There is a past injury. Amen? But, sabi niya doon, please now refuse that these things will hinder you to start anew. Amen. Amen. That's right. Kailangan, talikuran mo na, mag-umpisa ka na. Amen. Amen? Huwag mong hayaan nyo na magtali sa'yo na hindi ka makapagsulong, hindi ka makasulong sa spiritual journey mo. Amen. Sa Panginoon. Hallelujah! Sabi nga rin ni Yancey, ni Philip Yancey, sabi niya dito, isa rin itong Bible author, biblical author, o mga libro, na siyang book, sabi niya dito, when we genuinely forgive, we set a prisoner free. Meron pala tayong inaalagaan mga prisoner. Meron pala tayong mga nakakulong. Amen? Sabi niya, when we genuinely forgive, we set a prisoner free, and then discover that the prisoner we set free was us. Amen?